Sa unang beses mula nang pumutok ang pandemya, nagsama-sama ang higit 180 commander ng Armed Forces of the Philippines sa pinatawag na Command Conference ng bagong liderato ng AFP at ng Department of National Defense. Live mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, nasa front line ng balitang yan si Brian Castillo. Brian, kumusta ang pagtanggap ng mga military officials sa bagong liderato? Julius, naging maayos naman yung transition ng liderato ng bagong DND Secretary na si Carlito Galvez Jr. at sa nagbabalik na AFP Chief of Staff na si General Andres Centino. Pagmamalaki pa ni Galvez ay nananatiling magkakaisa ang buong AFP at DND. Ayon sa AFP, nasa 186 na commanders mula sa Army, Navy at Air Force ang personal na dumalo sa command conference na ipinatawag ni Galvez at Centino. At sa gitna ng mga balitang may garian at destabilization plot na namumuo sa hanay ng militar, iginiit ni Galvez na intact ang buong DND at AFP at nagkakaisa sa pagtupad ng kanilang mandato. Wala rin daw sigalot sa loob ng militar, pero aminado si Galvez na may ilang opisyal na may hinaing. Partikular na raw ang pagpapatupad ng Republic Act 110709 o ang batas na nagtatakda ng fixed terms para sa mga opisyal ng Armed Forces mula sa area commanders hanggang sa Chief of Staff. Nagdulot daw kasi ito ng kalituhan at kaguluhan sa nakasanayang proseso ng selection, promotion, replacement at retirement sa AFP. Ayon kay Galvez, bagamat mabuti ang layunin ng batas, hindi raw maganda ang timing ng implementasyon nito na nataon pa sa pagpapalit ng administrasyon. Ito raw mismo ang dahilan kung bakit naging kontrobersyal ang pagtatanggal noon ni Pangulong Bongbong Marcos kay General Centino na February 2023 pa dapat ang retirement. Pero August 2022 nang italaga si Lieutenant General Bartolome Bacaro bilang Chief of Staff. Hanggang sa ngayon ay di pa malinaw kung bakit ibinalik ng Pangulo si Centino. Pero pasya raw ito ng Pangulo kaya walang pag-aalinlangang sumunod si Centino at narito ang kanyang pahayag. As soldiers, we just have to abide. When I relinquished command of the AFP last year, I accepted the order of the president and waited out for my retirement. And again, when I was appointed, I just had to accept the order. Julius, para kaya Galvez at Centino, mahalagang pag-aralang muli ang batas at tignan yung mga probisyong maaaring baguhin para mas maayos yung magiging implementasyon nito. Pero bukasin silang bigyan muna ng panahon at pagkakaroon ng batas para maipatupad ito. Ang tiyak daw sa ngayon ay kay Galvez ay magpapatuloy ang mga magagandang programang ginagawa ng militar. Ito raw mismo ang dahilan kung bakit nagpasa siyang panatilihin yung mga nag-resign na senior officials ng DND. Julius? Maraming salamat, Brian Castillo.